Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag at with evidence. Anak ko po, anong nangyari kay Mima Alicia? Chinogi? Ang chika kabibig, nagkaunsihan daw. May mga nagsilabasan ngayon ng mga post na kung saan may mga messages na di umano'y kinokonekta kay Mima Alicia. Well, itong si Mima Alicia mga kabibig ay pro BBM vlogger to mga kabibig. Pero bakit yung ilang mga tao ay pinagtatawanan si Mima Alicia? Patay na nga pero pinagtatawanan pa, binash pa. Nakakaawa naman, patay na, binash pa. Pero may mga rason ang mga tao kung bakit nila binash si Mima Alicia. Lalo na may mga video na nagsilabasan ngayon sa yung mga video ni Mima Alicia na kung saan sinasabi niya si Pipi Sara, nagpunta sa ibang abroad kasi alam nyo na wala namang basihan, si Pipi Sara may, alam nyo na, may kachansing-chansing daw. Grabe naman po yung mga aligasyon na iyan. Kung mag-aligasyon ka, make sure meron kang ebidensya kasi delikadong babalikan ka. Tapos nagsiyaw-siyaw pa si Mima Alicia na karton-karton, iuwi si Tatay Digong na nakasulod sa garapon. Naku, para yatang bumaliktad. Si VP Sara, sinisisi sa nangyari ni Mima Alicia. Bakit hindi nga kilala ni VP Sara yung Mima Alicia na yan tapos i-connect nyo kay VP Sara? Anong logic? Anong hindi ko ma-gets ang point nyo kung bakit nyo ikukunik kay VP Sara. Well, in fact, walang pakialam si VP Sara sa mga sinasabi niya. Well, in fact, VP Sara never mentioned her name. Yung Mima Alicia na yan. VP Sara is very busy with the OVP programs. And in fact, every year, alam natin maraming pinapalabas na video si VP Sara tungkol sa mga pasidungog, tungkol sa mga taong tumutulong sa OVP kasi alam niyo naman, maliit lang ang budget. Tapos magbibigyan na ng panahon ang Vice President kay Mima Alicia para pagbuntunan siya ng pansin, para sisihin niyo si BP Sara na siya ang nagpategi. Huwag naman po kayong ganyan. Napaka-unfair niyo po para kay VP Sara. Ito kabibig, ang ilang mga reaksyon, ang ilang mga videos na kung saan ang mga netizen ay instead of maawa kay Mima Alicia, ay para yatang nagalit. Hala ka. O ito kabibiga, una nating pakinggan. Ito pala yung nakuha ni Miko Poge na nag-iyak-iyak si Mima Alicia. I'm shaking. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi at this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipo, I'm shaking. Hala ka. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi at this moment, Tingnan nyo, even though ang pinapakita ni Mima Alicia sa kanya mga vlog ay ang tapang niya, grabe siya magsalita sa mga Duterte, pero deep inside may mga problema din siyang personal na posibleng maging konektado ito kung bakit siya chinugi. moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ex. ako na nga yung Love nabubog. relationship. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Dami pera ni Tapos Mima. up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vlogger katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue, gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito guys, Ano? yung scandal video niya Scandal. na hindi naman ako yung nandoon pero hindi nadamit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Hala ka. Tapos, okay, sige,
Mm. Sabi ko, maghiwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan na ako nanahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang Oh! beses mo nila yung buhok ko. Hala Ilang ka. beses mo akong Oh pinahiya. my Tinula. goodness. Hindi ako nagsalita, nanahimik lang ako. Tapos Okay. malaman-laman ko na ang dami mo pinapakalat na fake news sa akin. Hala Tapos ka. gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para Oh. sirain ako. So, alam pala yan na alam pala ni Mima na may mga damakmak ng mga dummy accounts, 'di ba? Na pwedeng mag-bash sa'yo. Oh. Hindi mo ko tinitigilan. Tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa'yo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos Ang yaman pala ni Mima, no? 325,000 pesos. Ako nga, nagbablog ako, hindi ako makarating sa mga perang ganyan. Tapos kung meron man, ang masahod sa YouTube, konti lang. Pero si Mima, grabe, ang daming pera ni Mima. 325,000. Malaking pera na yan, kabibig, di ba? Ang yaman ni Mima. hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Hala ka. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Hala. So may depression pala siya, kabibi. Akala natin, no, ang tapang ni Mima sa harap ng videos. Meron parang pinagdadaanan si Mima. Bakit siya nadi-depress? Dahil sa love life. Nako. Kasi minsan may times na gusto ko na lang. Hala ka. So may pinagdadaanan pala si Mima. Ang dami niya sa akin sinasabi lahat ng yung pinabayaan ko. So maraming pinagdaanan si Mima. Ito. Karma is real, ma'am. Yes, karma is real. Di ba sinasabi ko lagi na there is a karmic debt. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, hindi ka man singilin ng karma ngayon, nagkaroon ka na ng utang kay karma at sisingilin ka niya in due time. Nakakalungkot lang, no, isipin na ganito yung nangyari sa kanya. Wala eh. Yung pagsayaw-sayaw niya ng tatay yung karton, uuwing nakagarapon, o kaya bring him bones, ganyan-ganyan. Bumanda sa kanya. Hala. So, masama kasi yun. Mag-wish ka ng masama sa kapwa mo. 10 times ang balik sa'yo nun. Hala ka. Ito. Siya rin nagsabi na si VP Sara pumupunta sa ibang lugar, dirigid ko nagalit ni sa Bilat Singiloy nga alpotology. Dito ako nanggigil sa kanya. Nung sinabi niya, nag-travel daw si VP Sara, kay nagpalag. O di po, Bilat Singiloy. Itong masasabi ko sa Alice in the Wonderland, enjoy hell. Hala. Mabuti nga sa'yo, alpot. Kahit ka nakagindurog-durog ka na sambala, mula ulo hanggang katawan ang pagtayshi sa'yo. Hala, grabe. Ito din, oh. Turo po kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Collapse lang. Wala bang mas malala dyan? Hala, grabe. So, dapat na itong sidigong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. Diba? Grabe yung mga komento Huwag naman niya, yung no? acting na may matay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Hala, grabe. Naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na hindi kami nasasatisfied ba? Grabe. Pag Wala naman bumalik ganyan, sa kanya, Robin, ginawa artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! A few moments later. Meron pa tayong political vlogger na si Mima Alicia at direktyal naman sa tama ng bala, live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia. Ito ang komento ng ating mga netizen, oh. Saan kayo ito buburol dahil may coffee party? Well, you get what you reap. Gaba, di yun magsaba. Condolences na lang dahil.
Ito pa. Ano ka ngayon? Kumusta naman yung impyerno? Be careful what you wish ill to others. It will come back to you in the most unexpected way, unexpected time. Kapag satisfying yung part na nakahando sa'yo, grabe ka naman kayo. Wag ganun po. Satisfy yung headshot, grabe. Mas nauna pa, di ba kabibig? She made some heartful remarks to Tata Digong, but we should learn to never wish for somebody else's demise. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Let's pray for her, and I hope that in her last moments she gave herself to Christ. I hope and I pray that her live-in partner and children are safe. Meron ba siyang anak? Kung may 1 million lang ako, sarap magdiwang. Hala, magdiwang talaga. Ito pa kabibig. Ngayon lang ako nakasaksi na merong isang namatay na ang ipinapakita sa social media ng karamihan ay yung kanyang kabastusan, kasinungalingan, intriga, at kawalanghiyaan sa social media nung siya'y nabubuhay pa. Tama. Alam nyo, masakit yan sa mga malalapit doon sa namatay. Correct. Pero kailangan nilang tanggapin dahil yan ang katotohanan Ginawa niya ng kanyang mga ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Hindi naman natin maitatatwa yan dahil nakatatak na yan dito sa social media. Correct. Andyan na yan. Mahirap nang burahin yan. Yung kanyang pagmumura, Grabe, no? pagbabalahura, pambabastos, at pangwawalang hiya sa mga taong iniisip niyang kalaban ng amo niya. Correct. Yun ang masakit na katotohanan para sa mga pamilya ng namatay na si Alicia Lipata. Ako, hindi naman ako pwedeng maging hipokrito. Di ba? Talagang hindi ko gusto yung kanyang style ng vlogging. It Basta was sobra. never informative. It was never helpful to shape the opinion of the public. It was meant to ridicule and insult people. Correct. So, bakit ako magpapaka-plastic na magsabing, di ba, nalulungkot ako? I am not. Hindi rin ako natutuwa. Huwag tayong Wala. magpapaka-plastic Sabi na natin, magsabing hindi. mabuti siyang Karma tao. is, She ganun was talaga. not. Di ba? My emotions are clear. May namatay. But the way she lived her life, parang mas maganda siguro na nandun na siya. Para hindi na madagdagan ang kanyang mga kasalanan. Kasalanan. Pero Tama. one thing is clear now. Hate begets hate. Correct. Di ba? And kung inaakusahan nyo na DDS ang gumawa ng karahasan na yon, pag-isipan nyo mabuti. Kung ang kanyang public life ay bastos, balahura, walang hiya, at walang pag-iintindi sa ibang tao, ano pa kaya yung buhay niya bilang pribadong tao? Correct. Ano pa Correct. kaya ang buhay niya bilang isang negosyante? Ano pa kaya ang buhay niya sa kanyang pakikipagkapwa-tao? Correct. Tanong lang yan para mailagay natin sa tama ang mga iniisip nyo at mga bintang ninyo sa ibang tao. Correct. Lang Tama ka, Bibi. Ito ang big O. DDS na naman ang sinisisi. Oh. Ebidensya, hindi kwento. Sabi kasi dito mga kabibig, ito, dapat magpaliwanag si Sara Duterte sa pagkamatay ng isang vlogger na si Mima Alicia. Madalas din siya nakakatanggap ng conditional threat na kung hindi titigilan banatan si Sara Duterte ay siya ang titigihin. Alam naman natin na ganyan talaga
basta Duterte sanay at may kakayahang tumigil. Justice for Mima Alicia, basta Duterte office the first, yun kabibig, parang sinisisi nila ang mga Duterte na si Pipi Sara daw ang nagpa-cheki. Grabe naman yung grabe nung hanggang na-cheki na itong si Mima, ganun pa rin ang istorya na mga DDS pa rin or ang mga Duterte pa rin. Ganun ba sila kagalit sa mga Duterte? Diba kabibig? O ito daw mga bibig, saan ba dito? Ito daw. Totoo kaya ang kumakalat na na text messages? 2.5 million isang buhay ang kapalit. Pero teka, sino kaya si Boss B? Ito kasi yung mga text messages na or chat convo na nagsilabasan ngayon, nagkaunsihan daw. Sabi dito, 2 million lang yung binigay. Yung parte mo na kay Boss B pa, wala sa akin. Talaga ba? Ikausap ko na lang si Boss. Sa inyo daw inabot. Kinukupal niyo ba ako? Kung may party ka sa 2M, edi 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yung TF 250K. Wow, yaman ha. 2.5 million. Talaga ba 2M lang? 2.5 ang ibinigay. Huwag nyo kung galitin. Bahala ka nga. Maliit lang ang kalookan. Ako pa, kukupalin ninyo. Kanino kaya? Ano kayang ibig sabihin nito, kabibig no? Kaninong text message? Ito mga and so on and so forth. Parang kung totoo man, chismis lang to kabibig, wala namang basihan. So, sana ipanalangin na lang natin ang kaluluwa ni Mima Alicia na sana matanggap niya ang nangyari, at the same time magkaroon ng peace ang kanyang pagpanaw. So, yun lang kabibig ang ating libak-libak for today. Sabi nga nila, you reap what you sow, karma, babalik sa'yo 100 times kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo. Na yung kapwa mo hindi kapakilala at hindi kanila kilala at hindi mo rin sila kilala. Tapos ginagawan mo ng hindi magandang bagay, binalahura mo, binastos mo, at kung ano-ano mga istoryang ginagawa mo to gain attention, to gain views, masama yan mga kabibig. So, alam niyo naman sa ating video with evidence to, lebak-lebak with evidence, at we keep on asking naman na chismis to, wala pang formal na information. At the same time, talagang manonood, mag-reaction video lang tayo kabibig. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.